papanagutin ang mga nag-aabuso sa batas. Lalo na yung nagtatago sa Kongreso ngayon. Yes, yes, yo! Tupasyo! Yes, yes, yo! Pasyo! Yes, yes, yo! Si Atty. Ferdy. Ay, Eric, di ba si Eric ko? Ay, exam mo. Pasok, pasok! Tol, pasok na. Ano to? Ito pasyo. Ang signature ko, pinag-sikat na talaga. Kaya ka, pwede naman pala pumasok eh. Yung suggest ko kasi, 25 lang. Yeah. Pwede nga pumasok dito eh. Umaga pa yan, ha? Oo, hingat na sa ating ha. Eric! Ewan ka, Eric. Yes. Para maparusahan. Akala mo makikita tayo ni ano? Ni Kapil. Gabin. Mamaya. Mamaya ako sa sinin. Message mo siya. What's up mga kababayan? Nandito po tayo ngayon sa Supreme Court para mag-file ng petition laban kay Sara Ilago. Laban po ni Atty. Attorney! Ay! Nandito pala kayo! Yes! Bilis mo! Mababay ko niyo, boss, ha? Thank you, ha? Shoutout pala kay Sir Ma'am Bernie, Ma'am Maricel, Ma'am Lihina. Shoutout sa inyo lahat yan. Wala ka yan, boss. Walang firearm. Walang body lang. Walang firearm yan. Congrats for this effort, attorney. Long deserved niya. Ano naman? Siya, inaano, bilis siya. Pero siya mga malamang bulabog siya. Ano ba yun? Eric. Eric, sa inyo. Deserve ni Ilago to. Tony. Why tayo? Original. Parang hindi kailangan. Support kami dito. Mga komunista dapat parusahan. Entire contempt po, ma'am. Mga Sara Ilago. Makuha yung kilos na ito ni Atty. Topasio. Yes. Papanagutin natin ang mga salot na komunistang terorista sa Kongreso. Yes! Yun. Red flag. Walang sagi. Tapos ay filing dito. Ang filing online. Ano bayan? Bayan din. But hard copy. No hard copy. No hard copy. Online na siya pala. Hello, Sir Antonio, Ma'am Bernie. Iniisa-isa na po nila yan. Dito lang po, ano, sa tabi. Eric. I-upload ang resibo. Ano na po? Eric. Ayun, si Eric. Laban. I-join Atty. Topasio para papanagutin ang mga nag-aabuso sa batas. Lalo na yung nagtatago sa Kongreso ngayon. Linya po sa baba lang po, kaya po yung baba lang linya. Ilang po yung ating alam, maliit lang po. Linya sa ground lang, sir. Bayan lang yan. Sir, tayo. Ang interview po, sir. Dito lang na tayo sa baba. Sa baba. Yes po, si Sara Ilago po, siya po yung representative
na hindi naman nanalo na party list, Gabriela, na ipinalit sa Duterte Youth Party List, mga kababayan ko. Eric, you know the details? Ayan, attorney. Mamaya mag-briefing siya. Okay. Support din sa kanya. Ilago o ilago? Opo. Ay, petition for citing for indirect Indirect contempt. Petition for indirect contempt po. Sa hindi nakakilala kay Sara Ilago, mga kababayan ko, siya po yung representative ng Gabriela, yung hindi nanalong party list pero nakapasok sa House of Congress. Kilala niyo na po yun. Isa rin komunista. 10 minutes i-upload lang yung resibo sa kayo file of the Indirect contempt po para kay Sara Ilago. Eric, what attorney. Wait lang. Pwede mo sa Hindi ako Ferdinand. Ano. Si ano lang, si Atty. Topacio lang. Ferdy. Ferdinand Topacio. Hindi, kami ay support bangon sa bayanan. Support. People support kami. So, buti naman 10 minutes po yan. After the payment, then filing by online. Eric, once more, pakisabi ng ano pong dahilan nandito rin kayo. Kami po ay nagbibigay ng suporta sa bahagi ng Bangon Sambayanan. People support sa initiative na disiplinahin ng Korte Suprema si Sara Ilago. Okay. 10 minutes. Salamat po. Mag-direct si Tera dito. Okay. Okay, mga meeting. Kasama po natin mga meeting. Supreme Court, no? Ito pa nga. Napakalinis po ng Supreme Court ngayon po. Nasa maganda sistema na po sila. So yun, mga kababayan ko, magbabayad na po sila kay Eric. 5:30. Meron ka? Po isa-isahin yan, mga kababayan ko. Bibasican lang yan nila kay Eric at ni Atty. Topacio. Ano. Kasi kapag ka hindi hindi inaksyonan yan o pinalagan yan nila Atty. Topacio, mga kababayan ko, parang magiging minority na rin yan sa Senate, mga ma'am sir. Yung gusto nila masunod sila lang, pero pag binatikos sila, galit sila. Ayan po yung mangyayari doon. Oh. May pasok, bakit ko na rin mapasok? Parang hindi ka ba dito? Yan. Sabihin niyo lang kung pwede na po, ano? Ay, sorry. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ang akin pong inihain sa ating kagalang-galang na Korte Suprema ngayong hapon na ito, isang petition laban kay Representative Sara Jade Ilago ng Gabriela Party List. Sapagkat kung nagugunita po natin, siya po ay naghain sa akin ng disbarment complaint sa IBP. Karapatan naman ngayon, kung tingin niya ay may ginawa akong kasalanan during the course of a political debate na wala naman po tayong intensyong magpastos, ngunit it's part of a passionate exchange of political ideas. Ngunit, ang sinasabi niya noon, dapat siyang galangin. Kung gusto mong galangin ka, ay dapat galangin mo rin ang karapatan ng ibang tao. Ang disbarment complaint po ay confidential under our rules of court sapagkat ito po ay nakakasira sa reputasyon ng isang abogado nang hindi pa man nakakatulan kung may kasalanan o hindi. Kaya may reason po kung bakit ito ay confidential. At kapag nilabag niyo po yung confidentiality rule, ay dapat kayong managot that constitutes indirect contempt of court. Yan po ang nature ng ating inihaing reklamo laban kay Representative Ilago. Ang problema po kasi sa mga ganitong tao, tuwan-tuwa sila pag sila ang bumabatikos. Tinatawag nila mga taong pasista, ang mga magnanakaw, etc. Ngunit pag sila ang binabatikos, balat sibuyas sila, nagagalit sila, nagdedemanda sila, lumalabag pa sila sa ating rules of court. The same rules of court noong hukuman na kanilang nilalapitan. So,
hindi po paring palampasin yan. Yan ay kabastusan. Kung tingin nila na bastos sila, binastos din po nila ako, hindi po pwedeng palampasin yan. Kaya may reklamo po tayo. Yun lang naman po. So, ngayon po, official na nakakain na po itong complaint na ito. Now, if you have any questions, malulunod po sasagutin yan. Attorney, paano kung i-argue nila public figure kayo kaya hindi rin kayo criticize? Pwede naman po nilang i-criticize, pero wala po namang exemption doon sa rules of court na porket public figure ka, ay pwede mo nang labagin yung provisions ng confidentiality. Wala pong distinction doon, private o public figure. Kapag ang disbarment ay ipinail, ito ay confidential. Ito inanunsyo pa nila. May kopya po ako ng kanilang media advisory sa lahat ng ating mga kaibigan at pinadala po sa akin ng ating mga kaibigan sa media na sinabi po nila mismo ang pangalan ko. Magpapile sila ng disbarment, may petsa, may lugar at laban sa akin. Yan po ang paglalapastangan ng rules of court na nirereklamo po namin. Ay opo, kasi ang hangad naman nito ay siraan ako. May mga sinasabi sila noon na ganito, ganun ako, bastos, manyak, okay lang yon, pero para labagin mo ang rules of court, ibang usapan po yun. Sir, anong pwedeng kaharapin dyan ni Congresswoman Duterte? Ito po ay maaring pagkakulong ng not more than 30 days o fine of 30,000. O pagkakulong ng not more than 6 months. Yun po ang... ayoko. Kunin mo yung picture. Kunin mo yung... Wala. Jay! Official receipt. Sir, nandiyan. Considered filing po. Considered file po yan. Kasi e-filing po, kailangan lang magbayad ng filing. Basta si Kaya Rick. Ay, kalikod mo. Nagpapasalamat din ako kay Eric Celis. Bangon Sambayanan. Bangon Sambayanan sa pagsuporta po nila sa filing nito. Ay, thank you, sir. Hindi po, kami ay voluntary support. Matagal na namin gustong si Sara Ilago at ang iba pa mga kasama nila na mga kinukumpasan at pinupunduhan ng Communist Party of the Philippines at ang People's Army na nagtatago sa Kongreso ay dapat naparusahan. We're very happy that a very good lawyer, very brave, na binangga niya ang mga nagpupunwaring mga party list. Pero actually ito ay mga kasama namin dati sa CPP, NPA, NDF at inaabuso ang pundo at resources ng gobyerno, inaabuso pa nila ang poder nila na nakukuha sa gobyerno. More should be coming. In fact, hindi dapat nakaupo ito eh. Ang pandaraya sa Comelec ang nagpaupo dito kay Ilago eh. Because they did not win in the elections, no? They were Comelected. They are Comelected. Dahil po sa katarantaduhan ni George Garcia at ang sindikato sa Comelec, nakaupo po ito. At hindi nakaupo ang Gabriela na party list ng mga NPA kung hindi po yan minaniobra ni Romualdez at ni Marcos. Kaya kami nagagalit at natutuwa na rin na nandito si Atty. Topacio. Yan ang purpose bakit nandito kami. Ang grupong Inday Cares Philippines at ang Bangon Sambayanan, we will support and stand by sa initiative ni Atty. Topacio. Dapat lang itong papanagutin, itong kagaya ni Ilago. Maraming salamat po. Attorney, may iba lang ng topic. Ano kung reaction nyo? Quick daw yung selection. Ha? Hayaan na lang natin yung independent ito na po. Kasi syempre, hindi nga natin malaman sa presidente natin kung anong totoo, anong hindi. Meron bang amas para o wala ba? May crisis ba o wala ba? Palagi ko, with a trust rating of negative 15 overall, wala nang naniniwala sa ating Pangulo. Ano ba ngayon? Biyernes, ano? O, palagay ko kahit sabihin ni Pangulong Marcos Jr. na ngayon ay Biyernes, baka i-google mo ba kung totoo o hindi. Attorney, ano naman sasabi ninyo na si mismo Pangulo na nagsabi na hindi rin siya pabor sa teleconference? What business has he interfering with the affairs of the Senate? Hindi na niya nag-isip na merong co-equal and independent body na tinatawag na Senado.
Mali po yun, maling-mali. He is trenching upon the constitutionally mandated separation of powers na yun po ang isa sa mga core principles ng ating constitutional government. Hindi dapat pinakikialaman ng executive. Kung sino mang nagpayo kay Pangulong Marcos na sabihin yon at mangialam dito sa mga nanggaganap sa Senado, palagay ko bangag yung nag-advise sa kanya. Okay. Sir, hindi naman Tama yun. tinanong ng tao. Sabi niya, di ba? Ano ba sabi niya? Sabi niya, hindi siya pabor. O, hindi ganun pa rin. Pangingialam pa rin yun. Avoided to comment. Oo. Sabi niya, a judicious and wise president would have said that is a matter entirely in the discretion of the Senate. I decline to comment. Ganun ang matalinong leader. Thank you, Atty. Kunin lang namin dun sa may